Mahigpit pa rin binabantayan ng Pag-asa ang namumuong sama ng panahon sa bahagi ng Palawan. Huling namataan ang low pressure area 180 kilometro hilagang kanluran ng Puerto Princesa City. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang 2 pang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang buwan ng Hunyo. Sa unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa kolehiyo, nagprotesta ang ilang estudyante laban sa pagtataas sa matrikula at miscellaneous fees. Ayon naman sa CHED, bumuo na sila ng komite na mag-iimbestiga sa mga inireklamong dagdag bayarin. Saksi si Cesar Apolinario. Mula UP Diliman, nagmatcha ang ilang grupo ng mga estudyante patungong CHED para ihayag ang kanilang pagtutol sa pagtaas di lang ng tuition, kundi pati na raw ang sandamakmak umanong miscellaneous fees sa mga estudyante. Salot! Talagang salot! Kasalot! Salutan! Salot! Talagang salot! Kasalot! Salutan! Yan po ang trabaho ng CHED, protektahan ang karapatan ng mamamayan sa edukasyon at hindi upang protektahan ang kita ng mga eskwelahan. Matagal na nating sinasabi sa komisyong ito, gamitin ang kapangyarihan to regulate tuition and other fee increases. Kasama sa kilos protesta si Nadine na nagbayad daw ng mahigit 20,000 piso ngayong semestre sa UP Diliman. So may student fund, tapos yung internet na sinasabi, yung 260 na Opo. internet. Hindi naman po yan. Nagagamit niyo ba yan? Opo, pero isang semestre lang yan. So ibig sabihin, sunod semestre, iba na naman yung babayaran namin na hindi naman talaga namin nagagamit yan sa isang taon. Kasi hindi, limited naman po yung facilities ng college namin. Ayon sa CHED, kinikilatis naman daw nila ang mga inihaing petisyon para sa taas matrikula, gayon din sa iba pang mga bayarin. Katunayan, nagtatag na raw sila ng komite para mag-imbestiga sa mga ito. Wala tayong really big increase in tuition fee except for one institution, but that's because it's a high-level medical school and that is right in the heart of Global City. So, and you cannot talk about that because, you know, when you look at tuition fee increases, huwag nyo naman titignan yung tingi-tingi bawat school, but look at the totality of the schools. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Sa sports saksi, matapos ang mahigit 3 dekada, nakamit na rin ng Dallas Mavericks ang kanilang kauna-unahang NBA Championship. Espesyal ang pagkasungkit nila ng kampiyonato na nangyari pa mismong sa home court ng kanilang kalaban na Miami Heat. Darito ang report. Matamis para sa Dallas Mavericks ang kaunahan na nilang NBA Championship matapos itong masungkit sa mismong teritoryo na kalabang Miami Heat. Hindi natinag ang Mavs kahit hindi maganda ang laro ng star player at sharpshooter na si Dirk Nowitzki sa first half. Napatunayan ni Nowitzki ang kahalagahan ng paniniwala sa kakayahan ng bawat isa na daigin kahit na mas bata at mas mabibilis na Heat sa pangunguna ni Dwayne Wade at LeBron James. Tiyaga at depensa ang estratehiya ng Mavs kontra Heat. Nagtapos ang laban sa score na 105-95 pabor sa Dallas. This is an old school bunch. We don't run fast or jump high. But these guys had each other's back. They played the right way. They trusted the pass. Malaking bagay rin daw tinatawag na hunger factor. I mean, that's something I look back to, and I can always look back to the 10-11 season and say we're the world champs. So nobody can ever take that away from me. So that's really the best thing about this. Sa kabila ng pagkatalo, may mensahe ang Heat sa kanilang mga fans. You know, this ain't the end of the Miami Heat, so, you know, we will use this as motivation and come back and try to do it again. Para sa saksi, James Velasquez, Nagulat. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, 50 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Shell sa unleaded at premium gasoline. 60 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad ng kaparehong dagdag singil sa unleaded at premium gasoline at diesel ang Petron, Chevron at Eastern Petroleum bukas ng alas 6 ng umaga. 50 sentimo kada litro naman ang dagdag ng Eastern Petroleum sa kanilang kerosene.
Nasa stable condition ang actor-director na si Ricky Rivero sa St. Luke's Medical Center matapos saksakin sa loob mismo ng kanyang apartment sa Quezon City. 17 saksak ang tinamo ni Rivero. Sa kabila nito, positibo pa rin niyang naituro si Hans Ivan Ruiz na siyang sumaksak sa kanya. Nakatakdang sa panang reklamong frustrated murder at robbery ang suspect bukas. Samantala, nakalabas na ng Pilipinas ang mag-asawang Chino na sangkot umano sa tangkang pagpupuslit ng mga black coral at iba pang lamang dagat sa bansa. Kaya naman, agad inirekomenda ni Senate President Juan Ponce Enrile na ipa-extradite sina Lee Yung-ming alias Jo Pring at misis nitong si Olivia Lim Lee. Sa iba pa rin balita, pinasara ng lokal na pamahalaan ng Malay, Aklan ang Boracay Island West Cove Resort dahil sa kawalan umano ng business permit. Daw na napabalitang kay pambansang kamao Manny Pacquiao ang resort pero mariin niya itong itinanggi. Ang may-ari ng resort si Crisostomo Aquino na malapit na kaibigan ni Manny. Ayon kay Aquino, iligal ang ginawang pagpasara ng lokal na pamahalaan pero paliwanag ng munisipyo, idineklara na talagang no-build zone ang kinatatayuan ng resort. Kung sinasabi nilang wala kaming business permit, wala kaming building permit, last year pa, 2010 pa, naka-apply na sa kanila, inupuan nila. Ilang beses nang winala yung papeles namin, nag-submit kami sa engineering nila. Saksihan mamaya. Panukalang batas na mag-oobliga sa mga anak na tustusan ang kanilang may sakit o nagkakaedad ng magulang, sinusulong sa Senado. Mga magulang ng Pilipinong itinanghal na world's shortest man ng Guinness World Records umaasang matutulungan ang kanilang anak. Buhay at mga nobela ni Dr. Jose Rizal, high-tech ng mapag-aaralan. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.